what's up? Magandang umaga sa inyo lahat. Again, this is Swoosh Moto at nagbabalik tayo for another vlog. So, recently kasi guys, meron ako mga nare-receive na comments and feedback about my tires. Ito daw, which is yung Maxxis tires. So, and ngayon, 5 months na nga siya, August. So, March ko siya binili, August. I-share ko sa inyo yung feedback or kung ano yung mga na-experience ko about this tire. So, for your info, again, nanggaling tayo with Angel Scooter na tire. Yun yung oversize natin, yung 150/70, tapos yung harapan nun is 120/70. So with Maxxis, stock size na siya. Ayan, 140/70, same siya ng stock. So sa harap, ganun din, 110/80. So talagang stock na stock size to. Then, let's talk about yung mga issue about this tire. Bali, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na ito yung tires na ginamit ni Motodeck, ni Trupa. Sa racetrack nitong nakaraan lang na event ng Team Graffiti. So, Maxxis yung napili niyang tires kasi hingi rin siya ng opinion ano ba yung tires na maganda at makapit. So, Maxxis kasi guys, considered yung tires na to as semi-race tire. Maganda naman talaga yung tires, makapit, medyo mabilis siyang uminit, pinning, mas maganda siya for truck talaga, or kung gusto mo ng optimum performance about cornering, maganda tong tires na to. So yun nga, bago pa nagamit ni Trupa to, lamang ko na experience nung March pa lang, kasi nga last year pa or January pa lang, ang dami nang nakita, ang dami ko nang nakitang kakilala na Maxxis yung gamit nila. So lahat sila ino-offer din sa akin tong tires na to na i-try ko raw. Kaya ayun, nag-decide tayo na magpalit kasi nga parang medyo bumabagal yung andar natin with oversized tires. Disclaimer lang, share ko lang muna sa inyo yung mga performance na binigay sa atin ng Angel Scooter. So sa lingid sa mga bago dito sa channel natin, naka Angel Scooter tayo before, yung 150/70 na likod. So ang daming nagandahan doon nung in-upload ko. Ang daming kumuha ng concept, lalo especially dun sa mga bagong nagka-Aerox. Kasi nga ang ganda talagang tignan. Kala mo big bike talaga yung dating. Lalo pag tinignan mo sa ilalim, yan yung ganyang pwesto. Ang ganda niyang tignan. Kaso, ayun nga, alamin natin yung mga affected factors. So unang-una syempre acceleration. So in terms of acceleration, babagal siya kasi ang laki ng contact patch sa ground. Especially yung rear tires kasi nga ang laki, 150. So alam nyo naman na engganyo tayo mag-gauge ng mga previous vlogs din natin. Kaya rin ako nag-decide na palitan kasi nga bumagal talaga yung motor natin. Naaapektuhan dahil doon sa acceleration. Tingnan nyo naman, huling-huli tayo sa arangkada, maiiwan ka talaga. Then syempre speed. So pagdating sa speed, yung mid-end niya or yun nga from acceleration to mid-end, ang hirap kuhanin bago mag 100 kph. So buti na lang nadadala tayo ng mekaniko natin. Again, shout out Kambal Works. So buti na lang naka-full set tayo ng avocado that time. Yung mga previous gauge natin, kahit mabigat pa yung gulong natin, nakakasabay tayo. And don't forget, naka-RB mags tayo nun. Medyo nabukasan din yung bigat. RB mags kasi magaan ng almost 2 kilos. May vlog din ako nyan. Pero yun nga, syempre contact patch pa rin na magdadala. Compare with Maxxis, tapos Angel Scooter, lugi talaga. Ang laki ng contact patch eh. Itong Maxxis, makitid siya kasi parang donut type. Yun yung kagandahan sa kanya. Tapos yung gas consumption ko with Angel tires, Angel Scooter, since malaki yung tires natin, lalaki siya sa gas consumption. So yung nakaganon pa lang ako, gilid-gilid pa lang, minsan umaabot ako ng 30 km per liter. Long drive na yun, Marilaki or Jariels. Pero ngayon, nagulat ako, naka-super stock ako pero na-set. Yun nga, medyo loaded na, semi-loaded na yung motor natin. Pero yung gas consumption ko, umaabot lang ako ng 31 or 32 km per liter. 32 km per liter, napakalaking ano nun. Tipid. So ito, papakita ko ulit sa inyo ewan ko kung nakikita ninyo. Ayan 32.7. diba, ang laki na titipid. 32.7 siya ngayon, average kilometer per liter natin. So kita nyo naman kung gaano katipid yun from 30 to 31 with Angel Scooter.
Yung pros naman, talakayin natin with the Angel scooter is yun nga. Pag-usapan natin stability, maganda siya. Stability ng big size tires, oversized tires. Napakaganda niya sa stability. Hindi siya basta-basta yung nag-wiggle, alam niyo yun. And then sa cornering, mas safer siya kasi nga malaki yung contact patch kahit medyo ilin mo ng sagad. Tapos syempre yung looks yun, napaka-pogi ng tignan. Kala mo big bike na yung likuran, lalo na kung tatabasin mo yung fender. Tapos lifespan, halos hindi na uupod. With Angel scooter, ang ganda niyang gamitin ng for daily talaga kasi tatagal talaga sa yung gulong. Then sidewalls niya matibay. Ito hindi ko pa kasi na-test kung okay siya sa running flat. Pero yung Angel scooter natin, kahit walang hangin, pwede siya. Napakaganda ng sidewalls niya, matigas. So pwede mo siyang i-running flat. Wet and dry proven. So subok ko naman na yon, kaya ako nang binili yon, nag-uulan that time. Kaya yun, nag-decide ako na Angel scooter ang kuhanin natin, which is maganda naman talaga. May peace of mind ka na hindi ka dudulas. And now, let's talk about naman etong tires na gamit natin ngayon. So, Maxxis. So, unahin muna natin yung pros niya. So, pros naman ng Maxxis is acceleration. Napakaganda. Since donut type nga siya, so meaning maliit lang yung contact patch sa ground, talagang madadagdagan yung acceleration mo. Tapos speed, syempre dudulo kasi nga medyo magaan tong tires na to. Sa mga hindi po nakakalam, kahit hindi ko pa siya kinikilo, kung bubuhatin mo lang talaga siya, magaan talaga siya compare sa Angel. Tapos lightweight maneuvering, since yun nga donut type, kung makikita nyo kasi talagang tusok to. Ito to, yan, talagang medyo tusok to. Unlike sa stock tires, medyo dapayan. Ito talagang makikita mo donut type talaga siya. Di pa oblong, talagang bilog or matulis pa nga parang ganun, parang patulis to yung harapan niya. Tapos soft compound, dahil yun nga semi race tire, kahit white lines, wag lang basa kasi yun nga talagang wala rin namang magandang gulong, basta basa talaga yung kalsada. Tapos tipid sa gas. So nakita nyo na 32.7, so almost magta 33 tayo, city driving pa yan. Tapos yung Angel nga natin before, pumapatak lang tayo ng 30 km to 31 per liter. Tapos hindi pa tayo naka super stock noon. Ngayon medyo loaded na tayo. Donut type, good for leaning angle. So yun nga, kung talagang sagad-sagaran ka, gusto mong bumangking talaga ng sagad-sagad, so dito ka mag Maxxis ka. Ako naman kasi ni-enjoy ko pa lang yung pag cornering natin. January lang naman tayo nag-start umakit sa Marilaki. So ngayon medyo na-enjoy ko yung pag-cornering natin, kaya nagpalit na tayo ng Maxxis. And dito naman tayo sa cons. So ayan na, mga sablay moments na. Para sa akin yun lang talaga yung kinasablay niya napakabilis niyang maupod. Hindi naman sobrang bilis, pero ewan ko siguro kasi daily use siya sa akin. So 5 months ko nagamit. Simula nung binili ko from March, nakaka 4,500 km na ako. So yan na yung nangyari. So bali papakita ko pala sa inyo yung isang gulong. Shoutout kay Jan Olaso, kay Soiti, yung nag-buff ng motor natin. Yan yung motor niya, kung makikita ninyo. Then ikumpara nyo ngayon sa gulong ko. Ano lang yan yung itong picture na to or video na to, nakuhanan ko noong 3,000 km ako. Ngayon 3,000 km ako, tapos ganyan na yung itsura. So ngayon 4,500 km na ako, kaya sure ako pag pinagtabi natin, mas medyo upod na siya. So ngayon ayan, instead na medyo pa donut type siya, medyo nagpa-flatten na rin siya, especially itong gitnang part na to. Ayan. So ilink ko lang kay Maxxis. Hindi ko kasi sure talaga kung dual compound ba to, pero yun nga, maganda po siguro with Maxxis. Tigasan ninyo itong part na to, kahit ito lang, yung ganito lang kanipis, gawin yung hard compound, diba, para or semi hard or medium hard, para yung ito na lang yung kakapit, yung pinaka sidewalls nya, yun yung malambot. Ito yung soft compound, kasi kung good for daily use, hindi siya talaga advisable guys, kasi yan nga, ang bilis maupod, halos mawawala na yung pattern nya. So naging busy tayo kasi nga daily use talaga tong motor natin, tapos pinangnenegosyo pa natin.
Kaya naka 4,500 km agad ako kahit naka ECQ pa natin yun, naka ECQ, GCQ, MECQ, gamit na gamit tong motor na to. And another thing, cons nya, napaka-limited ng stock. Ewan ko ba kung limited lang ba or konti lang yung nag-aangkat dito sa may area namin sa Pasig. Kasi nabili ko siya for 5,600. Medyo namamahalan ako. Yung Angel ko na oversized tires, 6,200 or 6,300. Set na yon, oversized tires pa yon ha. Tapos may pangalan na talaga, pinatunayan na, Pirelli Angel scooter. Tapos itong Maxxis, nagulat ako, 5,600 ang bili ko. Eh wala akong nagawa, MECQ that time. Pinatos na natin para lang din makapagpalit. Syempre again, for the views ninyo, syempre for your info. So, pero balita ko sa mga provincial, like di ko alam kung Laguna ba, ang bentahan daw nito parang nasa 4,800 lang yata. Pag yun, mga wholesale price syempre. So pagdating dito, yun nga 5,600 na. Pero recently may nakita ako sa group, binibenta na lang siya for 5,000 pesos. So ayun, yun na yung price na pinaka nakita kong mababa ngayon na mabibili ninyo dito sa Metro Manila, 5,000 pesos online. Nakalimutan ko lang kung sino yung seller eh. Alright, so guys, again, tingin ko nasabi ko na lahat, pero yun nga, ulitin ko lang, for me, it's up to you kung saan ninyo gagamitin. So for Maxxis tires, semi-race tires siya. Maganda performance, makapit, but for daily use, yun nga, hindi siya ganun ka-advisable. Tapos Angel naman, Angel is good for everyday use, especially yun nga, rainy season ngayon. Tapos sa Marilaki or corner rings, okay din naman. Hindi pa tayo pinahiyan ng gulong na yun so far. Basta tamang control pa din at know your limits, syempre. Ang pinakatanging masasabi ko lang, kung baguhan lang kayo, bago nyo lang nakuha yung Aerox nyo, I would not suggest na bumili ganito kasi hindi mo pa naman masyadong gamay yung Aerox mo, or kung hindi ka mahilig sa cornering pa or di ka pa mahilig mag-track, etong gulong na to ay parang hindi practical para sa'yo sa nakikita ko, kasi mabilis nga siyang maupod, tapos sa price niya medyo mahal talaga, di ba? Kasi nga bilis maupod. And for Angel naman, yun, decent upgrade talaga guys. Kung bago lang yung motor ninyo, gusto nyo ng mas safer na driving, lalo't ngayon nag-uulan, di ba? Rainy season. So kung gusto niyo maging kampante sa bawat daan, okay bilhin yung Angel kasi wet and dry performance talaga tong Angel tires. Talagang nasubukan ko na rin naman na yun, na good talaga siya kahit semi-basa. Wala kasi talagang magandang stock, lalo't pag basa talaga yung sahig, yung daan. So yung Angel, kahit basa, may konting tulong siya. Unlike sa stock tires, pag basa, lalo na yung mga bakal, yung mga plates na nakalatag sa kalsada pag may mga sirang kalsada, or yun dun nga sa mga painted parts, napakadulas nun pag basa, tapos idadaan mo ng stock. Nako po, mag-ingat kayo. Tapos yun nga, sa presyo niya na 6,000, di ba? Pero kung stock size lang ng Angel kukunin nyo, I think nasa 5,600 lang din siya or 5,400. So parang mas mura pa nga siya talaga sa pagkakabili ko with Maxxis. So for me, good deal talaga yung Angel, especially sa mga bagong nagmomoto. So again guys, yun nga, tulad ng sinabi ko, baka magtaka kayo bakit ako lumipat pa ng Maxxis, ano, kung okay naman na yung Angel para sa akin. Kung sa tingin niyo na nag-aksaya ako ng pera kung bakit pa ako lumipat ng Maxxis, kasi yun nga yung goal nitong channel na to guys. Gusto ko kayong bigyan ng honest review or feedback about sa mga aftermarket parts na nabibili natin sa merkado. So kayo na lang yung humusga. Kung gusto nyo rin i-try both, walang problema. Pero yun nga, sana nakakatulong din tayo for you to help to decide which is which, di ba? Alin ba talaga yung nababagay para sa inyo. Pero again, ulitin ko, hindi po ako expert. So opinion ko lang yon, experience ko lang yon, na again, i-share ko lang ulit sa inyo para makatulong na rin at magkaroon kayo ng ideas for your next and future upgrades. Again, bago lang natin ulit tapusin yung vlog, singit lang natin tong mabilis na shoutout. So shoutout kay Sir Motobads. Balak niya rin daw mag RCB mugs. So yun, shoutout sa iyo sir. Okay tong RCB, sulit na sulit. Magaan ng almost 2 kilos with stock size, stock mugs. So I think makaka-help din to sa performance ng motor mo. And then shoutout kay Sir Kevin Marcelino. So pa-shoutout sa Team Black Raven Central Chapter. So lagi daw silang tumatambay dito sa may Arcobia. So ito yun guys, yung Landers.
So tambayan namin yan. Sana magkita tayo. Hey, ride safe Lodi. So minsan sir, sana ma-tsempo ako kayo, mabigyan ko man lang kayo ng sticker. And yun, salamat sa panonood at support. So ito yon yung Landers. Parang may napansin nga ako noon last time na nag-vlog tayo, dito nakatambay yung mga naka Black Raven na Aerox. So guys, dito na natin tatapusin yung vlog. I hope nakatulong ulit sa inyo. If you have comments or suggestions, so please comment down below. So kung ano pa yung gusto ninyong pag-usapan natin, or kung meron pa kayong mga katanungan, especially dun sa mga bagong nagmamotor pa lang, since 2 years na nga itong Aerox natin. So abangan ninyo yung next vlog natin. Lahat ng na-encounter kong issues about this Aerox ay sasabihin natin sa channel na to. Alamin natin, lahat yon sasabihin sa inyo, honest and full review. So guys, again, see you na next vlog. Keep safe everyone. Peace.